Chen Tingsheng, hindi pa bayad ang tuition ni Lanlan. Ang kapal pa ng mukha mong mangisda. Anong problema mo? May ginagawa ako. 10 taon na tayong kasal. Wala kang pakialam sa pamilya. Araw-araw ka na lang nangingisda. Hindi ko na kaya to. Sabi ko sa'yo, tumigil ka sa pagsigaw. Bingi ka ba o nagbubulag-bulagan? Tinakot mo lahat ng isda. Masama kang babae. Talagang nangahas kang saktan ako. Sige, malinaw na sa akin ngayon. Sa paningin mo, kami ni Lanlan ay hindi kasing halaga ng pangingisda. Hindi ko na kaya to. Magdiborsyo na tayo. Mayabang ka pala. Ano? Diborsyo, ha? CJ, hahanda ko ang papeles ng diborsyo para makapangisda ako araw-araw. Masama kang babae. Okay, bahala ka sa buhay mo. Uy, Lanlan. Ma, bayad na po ba ang tuition? Ako lang ang hindi pa nakakabayad. Okay. Pupunta si Mama sa school ngayon. Tingnan mo ang nahuli ko ngayon. Anak. Anong nangyayari dito? Hindi mo alam na may magnanakaw. Hindi mo man lang alam na inatake ako. Sa lahat ng taon, bukod sa pangingisda, ano pa ang kaya mong gawin? Ano? Huwag kang lumapit. Umalis ka rin. Hindi ako pupunta dyan. Sabihin mo kay Papa ang sasabihin mo. Huwag kang magpadalos-dalos. 10 taon na ang nakalipas. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Mama. Pagkatapos ng 10 taon, pangingisda, wala kang pakialam sa akin. Ikaw ang Samira sa pamilyang ito, at nagpahirap sa amin. Galit ako sa'yo. Pasensya ka na, Lanlan. Kasalanan lahat to ni Papa. Kung bibigyan pa ako ng pagkakataon, sisiguraduhin kong kayo ng mama mo ang magiging pinakamasayang tao. Sampung taon na tayong kasal. Binaliwala mo ang pamilya araw-araw. Pangingisda lang ang inaatupag mo. Fang, Hindi ko na kaya to. Magdiborsyo na tayo. hindi ba ako patay? Bumalik ba ako sa buhay? Mahal. Mahal. Huwag mo akong tawaging mahal. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mag-ingat ka. Hindi. Chen Tingsheng. Ang sama-sama mo. Sa nakaraang buhay, naging dahilan ka para mamatay ang asawa at anak mo dahil sa pangingisda. Ang tulay. Sa nakaraang buhay, dahil sa tulay, na aksidente si Fang. Hindi. Mahal, huwag kang pumunta sa tulay. Mahal. Bitawan mo ako. Walang kinalaman sa'yo kung mabuhay ako o mamatay. Mahal, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay, patawarin mo ulit ako. Simula ngayon, hindi na ako mangigisda. Gusto lang kitang makasama at mamuhay ng maganda kasama si Lanlan. Bitaw, hindi na ako magtitiwala sa'yo. Mahal, uy, mahal. Alam mo ba kung gaano kadelikado kanina? Okay ka lang. Ako, nag-aalala pala siya sa akin. Kahit paborito niyang baril pangisda, nasira. Posible kayang, nagbago na talaga siya. Okay ka lang, di ba? Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Sabi mo hindi ka na mangigisda. At mamumuhay tayo ng maganda. Mahal, sumusumpa ako sa'yo na hindi na ako hahawak ng baril pangisda. Gusto lang kita at si Lanlan na magkaroon ng magandang buhay. Gusto ko kayong pasayahin. Kung hindi ko ito tuparin, naway tamaan ako ng kidlat. CJ, para kay Lanlan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Salamat, mahal. Sisiguraduhin kong magiging masaya kayo ni Lanlan. Congratulations, host. Fishing system activated. System bending complete. Fishing task received. Please complete it within 10 minutes.
This task is to reach the designated location in 10 minutes. Complete the fishing task. The reward for this task is 1 million. Countdown, 9 minutes and 59 seconds. This is a fishing task. What's going on here? 1 million. This was 10 years ago. A school district house is less than 100,000. If I could get this money, it would solve Lanlan's tuition problem. I could even let my wife and Lanlan live a good life. Ting Sheng, if you've really decided to turn over new leaf, kaya bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ngunit kailangan mong ipangako sa akin na hindi ka na muling manghuli ng isda. Mabuhay ng maayos kasama ko. At si Lanlan, CJ. 10 minuto na lang ang natitira. Wala nang oras. Ting Sheng, mahal. Mahal, maghintay ka muna dito. Babalik agad ako. Ang matrikula ni Lanlan, masosolusyonan ko ngayong araw. Hay, ano ang balak mong gawin? Manghuli ng isda. Ikaw, Chen Ting Sheng, alam kong hindi mo, mababago ang iyong ugali. Dito mismo ang tamang lugar. 1 minuto na lang, basta't matapos ko ang paghuli ng isda, makukuha ko ang 1 milyon. Nasira ko ang aking fishing rod. Saan nang galing ito? Hindi na mahalaga, manghuli muna ako at ayusin mamaya. Countdown, 0 segundo. Bakit walang kumagat? Mali ba ang aking tayo? Bakit walang galaw? May nahuli akong isda. Ang bigat nito, hindi naman siguro dambuhalang isda ito. Ito ay isang kotse. Nanaginip siguro ako. Hindi ako makapaniwala na nakakita ako ng taong nanghuhuli ng kotse. Binabati kita, host. Natapos mo na ang fishing task, ipapamahagi na ang gantimpala. Tapos na. Hindi. Nasaan ang 1 milyon kong gantimpala? Bakit Mercedes-Benz lang ito? Ito ba ang gantimpala? May tao sa loob ng kotse. Buhay pa. Hoy, Al. Ito. Kailangan nating pumunta sa ospital. Anong brand ng paint ang ginagamit mo? Nakakahuli ka pa ng Benz. Ang galing mo. Sigurado, umusog ka. Oo, tama. Anong brand ng paint? Hindi ko pa ito narinig. May doktor ba dito? Sumama ka sa akin, bilis. Huwag kang mag-alala, maaayos din ang lahat. Kumusta na, Dok? Buti na lang dumating siya ng maaga. Ligtas na ang pasyente. Mabuti naman. Kahit hindi ko nakuha ang $1 milyon na gantimpala, ngunit nailigtas ko ang isang buhay. Sulit naman ito. Ano? Pupunta ako riyan. One Ru, paano ka naging pabaya? Paano kung may nangyari sa'yo? Paano ko sasabihin? Ito sa iyong nanay. Ayos lang ako, di ba? Siya nga pala, Tay. May isang ku na naghatid sa akin dito. Sagot din niya ang mga gastos ko sa pagpapagamot. Sa loob ng 24 na oras, hanapin ang nagligtas kay Wanru. Gusto ko siyang pasalamatan ng buong puso. Kamakailan may malubhang kaso ng pambubuli. Sa eskwelahan, inignore ni Chenlan ang mga patakaran, at hinamon ng class monitor na si Zuang. Walang awa niyang sinalakay si Zuang. Walang habag na paghampas ang ginawa. Walang respeto sa batas ito. Eskwelahan ito. Paano ka dinidisiplina ng magulang mo? Ang tatay niya yung laging nasa dagat, na pangingisda lang ang inaatupag. Wala siyang pakialam sa pamilya. Anong klaseng anak ang mapapalaki niya? Chenlan. Humihingi ka ng tawad kay Zuang ngayon din. Hindi ako hihingi ng tawad. Chenlan. Kahit hindi natin pag-usapan ang detalye, mali ang manakit ng kapwa. Humingi ka ng tawad kay Zuang ngayon. Wala akong kasalanan, hindi ako magsusorry. Wala akong masamang sinabi. Ikaw talagang malikot. Yang tatay mong walang silbi. Wala namang pakialam sa'yo. Ngayong araw na ito, ako ang magtuturo sa'yo ng leksyon. Humiling ka ng kapatawaran sa anak ko. Ayaw ko. Sige, ako na ang magtuturo sa'yo ngayon. Tigil mo yan. Tignan natin sinong may lakas ng loob. Anong karapatan mong saktan ng anak ko? Chen Ting Sheng.
Chen Tingsheng, anong balak mong gawin? Nasa eskwelahan tayo. Naglakas ka pa ng loob na manakit. Wala na bang batas dito? Hindi mo dinidisiplina ang anak mo, tapos ayaw mo ring paawat sa ganitong klase ng bata. Sa huli lalong magkakaproblema. Anak na babae ay salamin ng ama. Sa ganitong klase ng ama, hindi rin maganda ang pag-uugali ni Chenlan. Guruli, kayo naman. Nakita nyo naman, di ba? Ang isda nabubulok mula sa ulo. Dinidisiplina ko lang ang suwain niyang anak. Sinubukan pa niyang saktan ako. Chen Tingsheng, ito ba ang paraan mo ng pagtuturo sa anak mo? Ikaw naman Guruli, akto na siyang manakit ng anak ko, bakit hindi mo pinigilan? Kasi kanina pa, si Chenlan, muntik nang manakit ulit kay Zuang. Sinusubukan lang ni tatay ni Zuang na disiplinahin ang anak mo. Chenlan, kahit di natin pag-usapan, mali talaga ang manakit. Bilang class monitor, bakit di pigilan ni Zuang ang paninira? Dapat hanapin mo ang problema sa sarili mo. Magpakumbaba ka na kay Zuang. Ayaw kong humingi ng tawad. Siya ang unang nanira sa akin. Anak, naririnig mo ba ang guro? Sasabihin ko sa'yo, tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. Dahil lang sa walang kwentang meeting na ito, wala akong nahuling isda. Magsorry ka na kay Zuang. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng tao? Sigurado ba kayong tatay niya ito? Sinaktan ko si Lanlan. Walang pili. Ang galing ko talaga. Lanlan, makinig ka. Kung tayo ay nagkamali, dapat tayong humarap sa katotohanan. Kung wala tayong kasalanan, at tayo'y inapi, sabihin mo kay tatay. Hindi ka pababayaan ni tatay. Bakit parang iba na? Si tatay ngayon? Magpakatapang ka. Anong hustisyang hinahanap mo? Huwag mong dalhin ang ugali mo sa labas dito. Nanakit ang anak mo, dapat siyang humingi ng tawad. Tama, dapat siyang humingi ng tawad. Sabihin mo ng malakas. Palagi niyang sinasabing ako'y anak ng inang solo at salbaheng bata, gamit ang pwesto bilang leader. Iniisol ako sa mga kaklase. Sinasadya niya akong sagasaan. Tiis lang ako noon, ngayon minura na naman ako. Sumagot ako ng ilang beses. Sa kanya ako sinaktan, kaya ako nakipaghamok. CJ, alam ko na. Bahala na si tatay. Guruli, ang sinabi ng anak ko, narinig mo, hindi ba? Nagtataka ako kung ang mga taong katulad mo na hindi makapaghusga ng tama, kasabwat ka ba ng pambubulas? Karapat-dapat ka bang maging guro? Ikaw, wala kang patunay. Dapat siyang humingi ng tawad sa anak ko. Kung hindi siya lalapit, pupunta ako sa punong guro. Kung hindi sila kikilos, sasampa ako sa kagawaran. Hindi ako maniniwalang ang paaralang ito ay napapasailalim sa mga katulad mo. Sa tingin ko, tama si tatay ni Lanlen. Mali ang manakit, pero si Zuang ang unang nang insulto. Siya ang unang nanakit. Dapat patawarin ni Zuang. At siguraduhin hindi na uulit. Sa ganitong paraan, malulutas na ito, kahit na ayusin. Hindi ako hihingi ng tawad. Wala akong kasinungalingang nasabi. Hindi ko papayagan ng anak kong humingi ng tawad sa kanya. Hindi mangyayari yan. Ni pang tuition nga wala sila. Guruli, hindi mo ako maaaring ipagpalit sa taong hindi makabayad. Pahingi ng tawad si Zuang. Guruli, kayo. Sige. Pasensya na, Chenlan. Hindi na kita aapihin. Umuwi na tayo. Pinakawalan kita. Anong ibig mong sabihin? Nag-apologize na ang anak ko. Ano pa ang problema? Ano pa ang gusto mo? Nag-apologize na siya dahil siya ang nangapi. Ikaw bilang magulang, muntikan mo nang saktan ng anak ko. Paano mo ito tutubunan? Ano naman? Gusto mong gumanti? Sige nga, narito ako. Kung may bayag ka, suntukin mo ako. Ikaw, Chen. Ang lakas ng loob mong manakit. Makinig ka, huwag mong apihin ang anak ko. Umuwi na tayo, Lanlan. Uwi na tayo. Iba na si tatay ngayon. Anong problema, Lanlan? Gusto mo ng cake? Ayaw ko. Birthday ko ngayon. Gusto ko lang makita. Chen Tingsheng, hay naku Chen Tingsheng. Pangingisda lang ang alam mo sa buong araw, ni hindi mo man lang alam ang kaarawan ng sarili mong anak. Hayop ka talaga. Lanlan. Dito ka muna, hintayin mo sandali si tatay ha. Tatay,
Ding dong, munting prinsesa, maligayang kaarawan. Doraemon. Narito si Doraemon, para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Nagustuhan mo ba? Opo. Basta nagustuhan mo. Pero tatay, saan mo nakuha ang pera? Ano sa palagay mo, boss? Kaya mo bang kunin? Bagong-bago ang gamit pangisda na ito. Sigurado ka bang ipagbibili mo? Tatay, may mga paraan si tatay. Naku naman, pero di pa nababayaran ang matrikula. Baka dapat kalimutan na lang natin. Paano natin ito makakalimutan? Ang matrikula, bahala na si tatay dyan. Ngayong araw, si Lanlan ang bida. Paano mawawala ng cake? Salamat po, tatay. Mahal, anong balak mo? Di mo ba sinabi, na bibigyan mo ako ng pagkakataon? Bakit ka na naman naalis? Nangako akong bibigyan ka ng pagkakataon. Pero tingnan mo ang ginawa mo. Nangisda ka na naman. Hindi talaga ako nangisda ngayon. Sumaklolo lang ako sa may problema. Tama na yan. Hindi na kita paniniwalaan. Mahal, maling-mali ang pagkakaintindi mo ngayon. Kung di ka naniniwala, pwedeng dalhin kita sa ospital. Makikilala mo yung iniligtas kong babae para malaman mo kung nagsisinungaling ako. Ipagkakatiwala ko sa'yo ang huling pagkakataon. Di mo ba sinabi kanina na maaasikaso mo ang matrikula ni Lanlan? Nasaan na ang pera? Pagbati, host, nakumpleto mo na ang gawaing pangingisda. Ipinamamahagi na ang mga premyo. Parang ilusyon lang ng aking muling pagsilang. Dapat hindi kita pinagkatiwalaan. Chen Tingsheng, wala kang karapatang maging ama. Lanlan, alis na tayo. Mahal, Nanay, sandali lang. Nay, ito yung birthday cake na binigay ni tatay. Mukhang, nagbago na talaga siya. Bigyan naman natin si tatay ng isa pang pagkakataon. Naalala pa nga niya ang birthday ng anak natin. How? Bilisin mo. Fang, tingnan mo itong, walang kwentang napangasawa mo, walang utang na loob. Nanay, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, mabubuli ka na naman, nitong lalaking to. ni pang tuwisyon ng anak di magawa. Walang silbi, mabuti pang mamatay. Fang, mamaya, ikaw at si Hao, kukuha ng marriage contract. Manager siya, ng Hongsheng Group, 20,000 sahod kada taon. Mas better yan kesa, sa walang kwentang lalaking, ni pambayad ng, tuition ay wala. Nay, nagluloko ka ba? Paano mo ako papayagang? Mapangasawa siya, binugbog niya ang asawa niya. Hanggang mabalda, nagkandapat umuwi sa kanila. Ipinapasok mo ako, sa impyerno. Ano masama sa pananakit? Lalaking may ambisyon, may init din sa ulo. Tama, Fang. Palo ay pagmamahal, sermon ay pag-aalala. Huwag kang kabahan, pagsamahan mo ako, pangako sa'yo, maginhawang buhay abot mo, papaaralin ko si Lanlan, sa pinakamagandang eskwela. Ayaw ko. Fang, Si Hao, nagbigay ng 20k na dote, huwag kang walang utang na loob. Mr. President, ang tagapagligtas ni Binibini ay natagpuan na, nasa labas ng Xinhua Village. maghanda agad ng regalo. Gusto kong, siyang personal na pasalamatan. Ipinagbili mo ako, para sa kasong. Siyempre, kailangan ng dote sa kasal ng kapatid mo. Umaasa ka dito sa tambay na palaisda lang. Hindi na makakapag-asawa ang kapatid mo. Fang, sumama ka na sa akin. Pangako sa'yo, papaaralin ko si Lanlan, sa pinakamagandang paaralan. Para kay Lanlan, na makapag-aral ng maayos. Wala akong magagawa. Huwag kang pumayag. Anong pakialam mo dito? Wala kang karapatang magsalita. Sasabihin ko sa'yo, ang pagpatay sa'yo, parang pagdurog lang ng langgam. Ano to? Tingnan mo. Anong ginawa niya kay Fang? Umalis na tayo. Mahal. Ikaw, nakikiusap ako, bigyan mo pa ako. Hindi na ako magmamalakaya. Nay, patawarin mo si tatay. Nagbago na talaga siya. Naniniwala ako sa kanya. Lanlan, mabait ka ha. Pangako ni mama. Hindi, ayaw ko. Ni piso wala siyang maibigay para sa eskwela, hindi karapat-dapat maging manugang. At saka, natanggap ko na ang dote ni Hao. Nay, nagluloko ka ba? Ibalik mo ang pera. Anong iniisip mo? Gusto mong ibalik ang pera para magpakasal ka dito. Walang himala, itong palaboy. Ano pa ba kundi mangingisda? Kumita ka ba sa pangingisda? May problema ang host. Humanap ng tubig sa 30 segundo. At mangisda na. Makakatulong ito sa kasalukuyang problema. Countdown, 29 segundo. Kailangan humanap ng tubig sa 30 segundo. Saan ako hahanap ng pinagkukunan ng tubig para malutas ang problema natin?
Fang, tingnan mo ang tandang na pangasawa mo. Ni simpleng bagay di niya magawa. Walang hiya talaga. Blah blah blah. Chen Tingsheng, nawawala na ba ang isip mo? Ano nang ginagawa mo? Lutasin ang problema. Sa ganitong sitwasyon, bakit nangingisda ka pa rin? Ang galing mo. Nangingisda gamit ang ihi mo. Tingnan mo, ang tandang to adik sa pangingisda, gamit pa ang ihi. Bilisan mo, bilis. Kumagat na. Ano? Nakita na ang target, Mr. Joe. Sino kayo? Bahay namin ito. Sino nagpasok sa inyo? Sino sa palagay nyo ang mga sarili nyo? May lakas ka ba ng loob na hilahin ako? Dapat malaman nyo na wala akong kinatatakutan. Tama na. Tumigil ka nga. Ito ang puno ng Zhu family sa Long City. Tagapangulo ng Hongsheng Group. Joe family. Ang tagapangulo. Ano ang dahilan ng pagpunta ninyo? Ikaw ay... Ako ang bagong manager mula sa kumpanya namin. Woo! Hindi ko kilala yan. Joe family ng Long City. Nagpadala ng 10 gintong bar kay Mr. Chen. Magkapares na jade cabbages, isang villa, at Mercedes. Bakit bibigyan ni Chairman Zhou ang isang ng ganitong mamahaling mga regalo? Nako, tunay na ginto ito. Ang mga jade repolyong ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000. Lahat ba ito ay para sa akin? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Ito ay regalo para kay Chen. Ito ay para sa akin. Joe, nagkamali ka ba? Isang hamak na mangingisda lang siya. Anong merito mayroon siya upang tanggapin ang ganitong mamahaling regalo? Ang manugang ay parang tunay na anak. Paulit-ulit mong inaapi si Chen. Akala mo karapat-dapat kang maging nakatatanda. Zhu, narinig ko lahat ng sinabi mo, pero nagkamali ka ba ng pagkakilala sa akin? Chen, iniligtas mo ang anak ko sa ilog. Ikaw ang tagapagligtas ng aming angkan. Ang maliliit na regalong ito ay pasasalamat ko sa iyo. Ang babae pala ay anak ng Zhu family. Talagang sinugod niya para iligtas ito. Nagkamali ako ng hinala. Chairman Joe, hindi ko sinasadyang insultuhan si Tingsheng. Sinusubok ko lang siya. Mabuti pa ang manugang kong ito. Masaya lang ako para sa kanya. Sige na, nanay. Isang hamak na mangingisda lang ako. Kanina mo pa sinasabi na ipapakasal si Fang kay Wu Hao, di ba? Ako. Yang manager Wu Hao na yan. Si Wu Haong yun. Paano makikipag-agawan sa asawa mo? Gusto mong agawin ang asawa ng aking tagapagligtas. Malaking pagkakamali lang po ito. Simula ngayon, alis ka na sa Hongsheng Group, mababaon ka sa buong industriya. Pangulo, hindi ko talaga alam na siya pala ang nagligtas sa inyo. Kung hindi ko sana nangahas na kunin ang asawa niya at saka hiwalay na sila. Zhu, hindi naman ito pagnanakaw. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Zhu, Chen. Kung hindi ka nasisiyahan sa maliliit na regalong ito, humingi ka ng kahit ano. Basta kaya ko bilang si Zuxiang, talagang tutuparin ko. Tingsheng, ang Zhou family sa Long City ay may malakas na impluensya. Humingi ka ng 1 bilyon. Ma, nababaliw ka na ba? Huwag kang masyadong sakim. Anong ibig mong sabihin na si Kim, ang batihing manugang ko, ang nagligtas sa anak ng Zhou family? Hindi lang 1 bilyon, kahit 10 bilyon dapat ibigay niya. Hindi ba't ang anak ng Zhou ay hindi bababa sa 1 bilyon? Hindi ba ganoon ang puno ng Zhou family? Chen, kahit humingi ka ng bilyon, tutuparin ko pa rin. Bilisan mo, mabuting manugang. Sa panahong iyon, maghahari tayo sa kayamanan. Zhu, hindi ko matanggap ang napakagagandang regalong ito. Bagamat limitado ang pinag-aralan, naniniwala akong ang paggawa ng tama ay nararapat lang gawin at saka, sa kalagayan noon, ng binibini, kahit hindi ako, may iba ring tutulong. Chen Tingsheng, nababaliw ka ba? Kahit ayaw mo ng bilyon, hindi mo pwedeng tanggihan ang mga bagay na ito. Tutulan mo ba talaga? Ginoong Zhu, hindi ko talaga ito matatanggap.
Hindi ko inakala na ang kabataang ito ay may napakadalisay na pagkatao. Bihirang makakita ng ganito. Kung may pagkakataon sa hinaharap, dapat ko siyang tulungan ng husto. Ginoong Joe, yung tawag. Ano? Hintayin mong makabalik ako. Ginoong Chen, may mga dapat asikasuhin sa grupo. Mauna na ako. Naalala ko ang mga balita sa nakaraang buhay ko. Nagpakamatay si Zuxiang sa pagtalon mula sa gusali na pinagtangkaan ng kalaban. Wasak ang kanyang pamilya. Batay sa timeline, mukhang kamakailan lang ito. Ginoong Zhao, sasamahan kitang lumabas. Anak, tingnan mo ito. Ito ang napakagandang asawa mong napili. Bawat bagay ay makapagbibigay ginhawa sa pamilya natin. Ngunit tumanggi siya rito. Makinig ka. Huwag kang muling pakakasal sa kanya. Alam ko, hindi ka nagliligtas para sa pera. Ngunit dapat tanggapin mo, ang 1,000,000. Ito ay munting pasasalamat mula sa anak ko. Hindi po, Ginoong Zhao. Hindi ko talaga matatanggap ang perang ito. Naipasok na ang gantimpala. Pakitingnan po, host. Ito pala ang gantimpala ng sistema. Totoo pala ang sistema. Ginoong Chen, kailangang tanggapin mo ang perang ito. Kung hindi, hindi ako patatawarin ni Wanru. Ginoong Zhao, kung gayon ay, hindi na ako magpapakumbaba pa. Salamat. Siya nga pala, Ginoong Zhao, kamakailan ba nakikipagtulungan sa kumpanyang Big Fish Group, may proyektong pinagtatrabahuhan. Paano mo nalaman? Bagamat desidido na ako dito, hindi ko pa ito inaanunsyo sa media. Paano niya nalaman? Makinig ka, huwag kang makisama sa kumpanyang ito. Scam ang Big Fish Group na ito, ganap na panloloko. Bagamat siya ang nagligtas sa anak ko, sa negosyo, siya'y dayuhan pa rin. Ginoong Zhao. Sana ay, maisapuso niya ito. Mahal. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Sinta, hindi mo talaga ako sinisisi. Tinanggihan ko ang handog ni Ginoong Zhao. Hindi naman. Basta't ang tatlo nating pamilya ay masayang mamuhay. Sapat na yan. Mahal. Nangangako ako. Hindi na ako mangangingisda. Higit pa rito. Nais kong laging nasa tabi niyo nilanlan. Tiyakin ang magandang buhay niyo. Naniniwala ako sa'yo. Natuklasan ang hidden task. Sa loob ng 1 minuto, humanap ng tubig at mangisda. Kapag lumipas na, mawawala ang premyo sa huling task. 1 minutong pagtawad. Buwisit na sistema, huwag mo kong lokohin. Kalimutan na, ang kalokohan ng sistemang ito, ayaw kong sumunod. Wala ng oras, mahal. Kailangan kong manghuli ng isda. Saan ako makakahanap? Ang pinakamalapit na pond, 0 minutong lakarin. Huli na ako. Anong gagawin ko? Sabi sa task na, humanap ng tubig pang isda. Walang binanggit na lugar. Ang mabahong kanal, na ito ay may tubig. Makapangingisda ako rito. Pwede na siguro to. Pagtawad, 0 oras 20 minuto. Wala na akong oras mag-isip. Tara na. Sige na, pakiusap. Nagdilim na. Pangingisda ba to o ano? Nagmamadali sa mabahong kanal. Manghuli ng isda. Narinig kong hindi siya makabayad ng tuition. Mga katulad niya ay di karapat-dapat magpakasal. Dapat kasama ng mga isda. Ito ay... Ang galing. Hindi. Maligayang bati, host. Natapos mo ang hidden task. Kalimutan na. Dalhin natin at pag-aralan. Imposible. Sa mabahong kanal na ito, dapat may makukuhang antigo. Anong ginagawa mo? Uuwi ako para kunin ang bangko. Kung makahuli ako ng antigo, di na ako mababahala habang buhay. Tangka talaga. Sumisid ka na lang sana. Mas mabilis yun, di ba? Oo nga. Nakauwi na ako. Manugang ko, nakarating ka rin. Nagluto ako ng masarap na mga pagkain, pati paborito mong pata. Halika na, mabait kong manugang. Maghugas ka ng kamay. Pagkatapos maghugas, kakain na tayo. Pagkatapos kumain, ililibre kita sa kalsada ng bagong damit. Tingnan mo damit mo, ilang taon mo nang suot. Matapos ang matagal na pagsasama kay Fang, unang beses niyang nagluto para sa akin. Parang milagrong nangyari. Nay. Bilisan mo, umupo ka na.
Ting Sheng, may sasabihin ako sa'yo. Tingnan mo, ang hipag mo, ay ikakasal na. Pwede bang? Kaya pala may pagbabago ng ugali ng 180 degrees. Yun pala, binigyan ako ng 1,000,000 ni Emazil, tapos humingi pa siya ng pera. Nanay, kaya, magkano ang kailangan kong ibigay? Hindi naman kalakihan. 100K ang hiling ng pamilya ng nobya. Bahay sa school district, 490K. Tsaka Benz, 400K. Ano sa palagay mo? Inay, hindi ba dote lang kay Ting Sheng? Ang hiling mo, bakit bahay at sasakyan pa? Ang sagot niya, Tumahimik ka. Hindi ba't mayaman na si Ting Sheng? Hindi pwedeng manood lang tayo, na walang ambag sa kasal ng kapatid mo. Di ba, Ting Sheng? Kabuuan ay 79, di ba? Tama, tama. Hindi ba't binigyan ka ni Mr. Joe ng 1,000,000? 10K lang ang iniwan ko sa inyo, ni Fang. Tsaka, naasikaso na rin ang tuition, ni Lanlen. Hindi naman kalakihan to. Tapos isa zero lang ang iniwan mo sa amin. Ang galing ng manugang ko. Bakit hindi dagdagan ng 9K pa? Sa tagal ng panahon na pinalaki ko si Fang, hindi yun madali. Nanay, tungkol sa perang ito, hindi namin ito babayaran. Hindi mo ba sinabing, ayos lang ang 990K? Eddie, huwag mo nang dagdagan ng 9K pa, basta matulungan ang kapatid mong makapag-asawa ng. Sige, nanay. Naiintindihan ko. Ikakasal na si Hao, di ba? Matanda na siya, may kamay at paa siya. Maghanap siya ng pangkasal, kaya niyang kumita. Hindi kami magbabayad nito. Ikaw, Kanina sa bakuran, pinilit mong ipakasal si Fang. Kay Wu Hao, naisip mo ba, ang nararamdaman ko, dahil lang dito, hindi ako magbabayad. ikaw. Fang, pakinggan mo yang sinasabi niya. Sabi nga nila, pera ang sumisira sa tao. Kakakita lang ng pera, mayabang na agad. Ako ang mayabang. tama si Ting Sheng. Ang dote ni Hao, bakit tayo ang magbabayad? Walang utang na loob, yung ibang anak na babae, nagdadala ng pera sa pamilya. Ikaw pa, ang kumukuha sa amin. Mula ngayon, wala na akong anak na katulad mo. Mahal, naging masyado ba akong masakit sa nanay mo? Masyado bang matalas ang mga sinabi ko? Huwag mong damdamin. Ayos lang, mahal. Sa lahat ng mga taong pinagdaanan mo kasama ko. Kain na tayo. Kain na tayo. Nandito na si Lanlan. Sige na. Mahal, plano ko sanang gamitin ang perang ito para bumili ng bahay malapit sa paaralan, sa lalawigan para kay Lanlan. Ano sa palagay mo? Maghugas na tayo ng pinggan. Ako ang kataas-taasang matandang Panginoon. Dahil may ugnayan ka sa lutuan ng matandang Panginoon, ipagkakaloob ko sa iyo ang lutuang ito. Ilagay mo lang ang mga halaman sa loob. Hayaan ang iyong hangarin ang gamabay sa iyo, at makakagawa ka ng lahat ng uri ng elixir sa mundong ito. Paggawa ng elixir. Akala mo pelikula ito? Ito ay panloloko. Paano ito gagana? Hindi. Naging elixir talaga ito. Ito. Naging elixir na naman. Hindi. Kayang gumawa ng elixir nitong bagay na ito. Yayaman na ako nito. Yayaman na ako. Oo nga pala, muntik ko nang malimutan. 3 beses lang magagamit ang lutuang ito. Gamitin mo ng maingat. 3 beses. Eh di, 2 beses. Ko na itong nagamit. Isa na lang ang natitira. Hoy, matanda. Mahal. Ang bahay na ito sa Shanghaiin ay makakatulong kay Lanlan na makapasok sa pinakamagandang paaralan. Kung makakapasok si Lanlan doon, tiyak siyang magtatagumpay.
Napakaganda ng kapaligiran dito. Ano sa tingin mo? Mahal. Yun na lang ang piliin natin. May fountain sa baba. Gustong-gusto ni Lanlan ang fountain. Maganda yan. Ang mga apartment namin ay sikat na sikat. Isa na lang ang natitira. Kung matagal kayong mag-isip, mawawala ito. 6,999 yuan lang. Ang presyo kada metro kwadrado. Ano? 6,999 at 79. Milyon-milyon ang halaga nito. Mahal. Sa tingin ko, dapat na tayong umalis. Ang mahal ng mga apartment dito. Dito, kada metro kwadrado. Makakabili ka ng malaking bakuran. Sa aming baryo. Hindi iyon problema. Basta para kay Lanlan, sulit ang kahit anong halaga. Taong 2,000 na ngayon. Mura pa rin ang mga bahay. Pagkalipas ng 10 taon, ang presyo nito, aabot sa 50,000 kada metro kwadrado. Kayong mga, ayaw nyo ng magnegosyo, pinapapasok nyo kahit sino. Nakakahiya sa estado ko. Zhang yan. Nakakainis talaga. Bakit lagi ko siyang nakikita? Yan. 5 taon na tayong di nagkita, di ba? Na-miss kita. Mahal, kaibigan mo ito? Wala akong kaibigang katulad niya. Siya yung sinasabi ko sa iyo, yung napakasamang babae. Siya yung magandang classmate na napangasawa ang mangingisda. Tama, katabi niya, yung nakakadiring mangingisda. Nakakasuklam talaga. Yan. Paano mo nasabi yan? Noong araw. Matalik tayong magkaibigan. Di ko naalala na naging magkaibigan tayo, kung hindi dahil sa pagiging monitor mo. Akala mo iikot ako sa iyo noon bilang class monitor. Ang strict mo nung finals. Di mo ako pinakopya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumagsak. Napag-alitan ako sa bahay. Mahal, hindi mo dapat sinabi yan. Siya ay dating mahusay na monitor. Mayroon siyang magandang panahon, di ba? Ano ba ang silbi ng pagiging monitor? Sa huli, napangasawa pa rin niya ang isang nakakadiring mangingisda. Ikaw. Miss, paalisin mo yung mga probinsya nung ito. Di sila karapat-dapat na nasa harap ko. Ano ito? Ang boyfriend ko ay presidente ng Geo Group. 6 na digit ang sahod niya. Miss, akala mo ba ang isang hamak na mangingisda ay kayang bumili ng apartment dito? Sino nagsabing di ko kaya? Bumili ng apartment dito. Ikaw lang, isang hamak na mangingisda, may pera para bumili ng apartment. Narinig kong, di mo mabayaran ang tuition ng anak mo. Ano ka dyan nagpapanggap? Paano kung kaya ko nga? Katawa-tawa. Kung talagang kaya mo, luluhod ako tatawagin kitang tatay. Kung di mo kaya, ano naman? E di luluhod ako, at tatawagin kayong lahat na tatay. Sige, miss, kailangan ka naming maging saksi namin. Sige na. 1,000,000. Paano iyon posible? Hindi siya ganoon kay Aman. Talaga, 1,000,000 talaga ito. Paano nangyari ito? Pekeng tseke ito. Ano? Peke. Tingnang mabuti, ang lagda sa Zekeng ito ay ni Joe Siang. Siya ang hepe ng pamilya Joe sa Long City. Sa tingin mo ba, isang karaniwang mangingisda ay may karapatang makatanggap ng tseke mula sa hepe ng Joe? Ikaw, mangingisdang hamak, ng ahas gumamit ng pekeng tseke, at ginaya pa ang lagda ng Joe. Wala kang hiya. Tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Ano nang gagawin natin, mahal? Ayos lang. Totoong sick ito. Hoy, tumatawag na ako ng pulis. May mandaraya ng pekeng tseke dito. Matigas pa rin ang ulo kahit ilang beses nang binigyan ng babala, makikipagtalo ka na lang sa mga pulis. Sino ang nandaya gamit ang pekeng tseke? Sila po, sir. Hindi lang sila nandaya ng pekeng tseke, ginaya pa nila ang lagda ng Joe. Ito ang ebidensya ng krimen nila. Sir, masasama ang ugali ng mga taong ito. Dinungisan nila ang pangalan ng Joe. Umabot na sa 1,000,000. Malaking pananagutan ng pamantayang ito. Ayon sa batas, dapat silang makulong ng habang buhay. Totoong tseke ito. Ano, tunay. Hindi ito pwede. Sir, mali po kayo. Isang hamak lang siyang mangingisda, bakit naman bibigyan siya ng Joe ng 1,000,000? Opo, sir. Pakitingnan ulit. Hindi totoo ang Zekeng ito. Mahigit 1 dekada na akong pulis. Hindi ko ba makikilala ang pagkakaiba ng tunay at pekeng tseke? Pasensya na sa abala. Subalit, may itatanong ako sa inyo. Tungkol ito dito, ang pag-file ng peking report sa pulisya. Paano dapat tratuhin? Ito ay karaniwang kaso. Pwedeng detention ng 5 araw o higit pa. Abot hanggang 10 araw. Kailangan nilang sumama sa amin. Sila ay ikukulong. Sir, hindi kami nag-file ng pekeng report. Hindi namin alam na totoo pala ang tseke. Monitor, kausapin mo ang pulis. Nagbibiro lang kami. Hindi kami nag-file ng pekeng report. CJ, naalala ko, nagtayaan lang naman kami, di ba?
Tay, nagbibiro lang kami. Ikaw ang magpaliwanag sa pulis. Pakipaliwanag. CJ, ang pag-amin sa pagkakamali at pagtutuwid nito, iyon ang tunay na kabutihan. Lanan. Sir, ako ang gagawing garantiya. Sila. Nagbibiro lang kanina. Oo, tama, nagkakatuwaan lang kami. Hindi pwede tawagan ng pulis para sa biro. Sir, ang sinabi niya kanina, tungkol sa paggawa ng peking report, konkretong ebidensya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gago ka. Kalad ka rin nyo. Pirmahan ang kontrata. Ginoong Chen, nasa 3 palapag ang inyong baniling apartment. Mahal. May sarili na tayong bahay. Tahanan. May tao sa bubong. Huwag. Ginoong Zhao, huwag kang tumalon. Mahal, hintayin mo ako dito. Chairman Zhao, huwag kang padalos-dalos, huwag tumalon. Wanru, pasensya na. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Chairman Zhou, huwag kang tumalon. Chairman, bakit mo gustong magpakamatay? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Peke lang ang Big Fish Group, nadaya ako nila. Nasira ang lahat ng negosyo ng pamilya Zhou. Mawawasak ang pamilya natin dahil sa akin. Zhou. Gaya ng inaasahan, hindi siya nakinig sa akin. Zhou, huminahon ka, makinig ka sa akin. Habang buhay ka pa, may pag-asa pang umangat. Kapag namatay ka na, wala nang matitira. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Naniniwala akong makakabangon ka pa. Pero ang multa ko, at utang sa bangko, sapat puwasak sa pamilya natin, wala na akong pag-asa. Zhou, pakiusap huminahon ka. Paumanhin, Zhou. Huwag kang magpaalipin sa problema. Lumayas ka. Tatay. Zhou, Miss Zhou. Masarap kang makita muli. Tatay, bakit namumula mga mata mo? Si Chen. Siya. Ang nagligtas sa akin. Nagligtas sa'yo. Noong una, ang pamilya Zhou, ang hari ng Long City. Nakakalungkot. Naniniwala akong kaya ng mga Zhou. Siguradong makakabawi siya. Tama ang sinabi ng asawa ko. Umuwi na tayo. Mahal. May bago na tayong tahanan. Makakapag-aral din si Lanlan sa pinakamagandang paaralan. Tingnan mo. Pwede na ba tayong magpakasal muli? Mahal, nais mo rin palang makipag-ayos. Tara na, magpakasal na ulit tayo ngayon. Mahal. Kahit naubos ang pera natin sa pagbili ng apartment para kay Lanlan, basta't ikaw ay makakahanap ng magandang trabaho, magtutulungan tayo. Ang buhay natin mula ngayon ay patuloy na gaganda. Huwag kang mag-alala, mahal. Nais kong kayong dalawa ni Lanlan ang maging pinakamasayang mga tao sa buong mundo. Customer A3, sa counter number 3. Tayo na ang susunod. Tara na. Handa ba kayong muling magpakasal? Handa ako. Natanggap ng gawaing pangingisda, humanap ng pinagmumulan ang tubig sa loob ng 1 minuto, at magsimulang mangisda. Premyong 50 milyon. Countdown, 1 minuto. 50 milyon, yayaman na tayo. Mula ngayon, si Lanlan at Fang, hindi na maghihirap pa. Mahal, tinatanong ka nila kung handa kang muling magpakasal. Wala nang oras. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan si Fang na malaman na manghuli ako, baka magkamali na naman siya ng akala. Ang sakit na talaga. Anong problema? Mahal, bigla sumakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa Sirey. Hintayin mo ako dito. Anong nangyayari? Siguro may kinain akong masama. Nasaan ang pinagmumulan ng tubig? Diyos ko.
Noong nakaraan sa maruming kanal, ko tinapos ang trabaho. Kung sa sea naman ngayon, Countdown, 19 na segundo. nababaliw ka na ba? Manghuhuli sa sea. Lumabas ka na. Iba't ibang klaseng tao talaga. Anong ginagawa mo? Nanghuli ka ng tae, lumayas ka dito, nadumihan mo ang lugar na ito, hintayin mo ang gagawin ko sa'yo, sandali na lang. Bakit hindi pa bumabalik si Tingsheng? May problema ba? Kung hindi babalik ang asawa mo, maghintay ka na lang sa labas. Huwag mong abalahin, mga nagpaparehistro ng kasal. Paumanhin. Pasensya na. Saan siya pupunta? Grabe na ang mga tao ngayon, nanghuhuli ng tae sa sea. Kuya, kanina mo sinabing may tao sa CUC na nanghuli ng tae. Ano ibig sabihin yan? May siraulo, na may daladalang fishing rod, nangingisda sa banyo, walang pananagutan pamilya niya. Kung siraulo siya, bakit wala sa bahay? Ano ginagawa niya rito? Kung magkakagulo siya, sa banyo, titiyakin kong kakausapin ang pamilya niya. Kailangan kong makipag-usap ng seryoso. Si Tingsheng kaya ito. May nahuli ako, 50 milyon ito, nasa iyo ang kinabukasan ko. Nakikiusap ako sa'yo. Nangingisda sa banyo sa ganitong panahon? Ayaw na ba talaga niyang akong pakasalan ulit? Sabi ko na, nagiging masama lalaki kapag mayaman. Nagkamali ako sa'yo, Chen Tingsheng. Nakuha ko. Ito ay isang Liesu Drive. Pwedeng 50 milyon ang halaga nito. Baka naman itong Liesu Drive ay may lihim. Hoy, pwede ko bang tanungin kung nakita mo asawa ko? Lumabas siya para hintayin ka. Lumabas na siya. Saan siya pumunta? Malamang umuwi na siya. Una, humanap ng computer shop. Tignan natin ang laman ng ETC drive. Mga kalat lang na code. Sino gagastos ng 50 milyon dito? Baopay, ang ETC drive na ito ay may design data ng Baopay. Pagkalipas ng 20 taon, ito ay gagamitin ng lahat. Ito ay may malaking potensyal. Kasama ang palad, hindi ko alam kung paano buuhin. Mukhang kailangan kong humanap ng katulong. Hoy, salamat sa pagligtas sa tatay ko. Gusto ka raw yayain ng tatay ko. Ang angkan ng zoo. CJ, punta na ako dyan. Wanru, pasensya na, kasalanan ko ito. Ang malawak na lupain ng zoo ay nasira dahil sa akin. Maya-maya, pagdating ni Ginoong Chen, sumama ka na sa kanya. Mabuting tao siya. Ayoko, tatay. Nandito lang ako sa'yo. Ginoong Joe, tutulungan kitang makabangon. Sun Qiang, ang kapal ng mukha mong pumunta dito. Kung hindi dahil sa iyong pagrekomenda ng Big Fish Group sa akin, hindi sana ako napahamak. Sun Qiang, umalis ka. Bahay ko ito. Hindi ka welcome dito. Hindi. Hindi na ito bahay mo. Magsasara na ang negosyo ng Joe. Pagkalipas ng gabing ito, mapapasangla ang bahay na ito. Sun Qiang, huwag kang magpakalayo. At, ang bahay na ito, ay binili na, ni Young Masterson. Simula ngayon, dito natitira si Young Masterson. Sun Qiang, sobra ka na. Grabe ang lakas ng loob mo. Tay, Bakit mo kinakausap ng ganyan si Young Masterson? Kailan pa naging karapatan mo? Ang sumigaw ng ganito, akala ko ikaw ang punong mayaman ng zoo. Ang yabang-yabang mo noon. Ngayon, kawawa ka na. Batugan kang bata ka. Pangahas mong hinamak ako. Nagsasalita ka pa. Nang lumuhod ako, na nagmamakaawa, binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ngayon ikaw naman ang luluhod kay Young Masterson. Baka sakaling, pagbigyan ka ni Young Masterson, o kaya naman, ibigay niya ang bahay na ito. Joe Siang, kung papayag kang pakasal si Wanru sa akin, mapapasayo pa rin ang bahay na ito, bibigyan pa kita ng puhunan.
para makabalik ka sa negosyo. Ano sa palagay mo? Sun Qiang, panaginip mo lang yan. Mamamatay na lang ako, Zhu Wanru, kaysa pakasal sa'yo. Ayos lang yan, Wanru, kung hindi ka magpakasal. Hindi lang ang Zhou ang mawawasak, kundi si Zhou Siyang ay magkakautang ng 30 milyon. Sa lungsod na ito, wala nang lugar para sa inyo. Si Young Master Son ay mabait na tao. Huwag kayong walang utang na loob. Ikaw, Zhou Siyang, bibigyan kita ng 3 segundo. Ipakasal mo si Wanru sa akin. O maging pulubi ka na lang. Sasabihin ko na. Kahit maging pulubi ka man, kukunin ko pa rin si Wanru kung kailangan. Sun Qiang, huwag kang magmalabis. ako. Lalabanan kita. Tay, Nangahas kang manapak kay Young Master Son. Gusto mong magkaproblema. Makinig ka. Kung hindi mo pa alam ang kabutihan mo, babaliin ko ang mga binti mo. Wala ka nang mapaglalapitan. Ulol kang matanda. Walang utang na loob, ha? Sino ang nanapak sa akin? Tignan natin ang mga has gumalaw sa pinuno ng Zhou. Sino ka para makialam? Anong karapatan mong makisali? Chen Tingsheng, ikaw pala talaga. Young Master Son, siya yung mangingisdang. Sinasabi ko sa'yo. Dugyot mong mangingisda. Ano ang pakialam mo sa negosyo ko? Sa Long City na ito, kaya kitang lupigin ng isang kamay lang. Tama ka. Tingnan natin ngayon kung mas matibay ang bangkito ko o ang mga daliri mong matigas. Ako, Nahasang sampilan mo ako? hindi lang kita sasampalin, kundi susuntukin pa kita. Tigil, huwag, pakiusap, tigil na. Akala ko matapang ka. Huwag mo akong paluin. Alin mas matigas sa'yo o bangkito ko? Maghintay ka lang. Maghintay ako sa'yo. Ano? Zhou, ayos lang ba kayong lahat? Chen, salamat. Kung wala ka, ako. Kuya Chen, ang pamilyang Sun ngayon, ang nagpapatakbo sa Long City. Nyugatan mo si Sun Qiang. Hahanapin ka nila. Umalis ka na agad. Basta ang Baopay ay ma-develop natin, durugin ang pamilyang Sun, magiging parang laro lang. Walang anuman, Miss Zhou. Sa ngayon, hindi ko sila tinatrato ng seryoso. Pag-usapan naman natin ang dahilan ng pagpunta ko rito. Pag-uusapan natin ang partnership na makakatulong sa inyong pamilyang makabangon muli. Ang laman nito, ang makakatulong sa aming pamilyang Zhu. Chen, alam kong gusto mo kaming tulungan, pero baka hindi sapat ang ESL drive na ito para pabanguhin ang aming angkan. Zhou, mas mabuting, tignan muna ninyo ang laman ng ESL bago magdesisyon. Kukuha ako ng computer. Ang teknolohiyang ito'y napaka-advance. 20 taon mas mauna sa mundo. Chen, gagamitin mo ba talaga ang Baopay para makipagtulungan sa amin? Tama. Zhou, kung magagawa natin, paunlarin ang Baopay at gamitin sa totoong buhay, naniniwala ako na hindi lang makakatulong sa inyo, kundi mabubuhay muli. At lalampas pa sa dating kinang. Malay natin. Tay, Ito ang Baopay. Tiyak na magandang bagay ito. Pero bangkarote na ako ngayon. Wala akong pondo para pagandahin ito. Ayaw rin akong pautangin ng bangko. Naplano ko na ito para sa'yo dati. Ganito ang plano ko. Ginoong Zhou, marami ka ng karanasan sa negosyo. May mga kakilala ka sigurong kasosyo sa negosyo. Sa totoo lang, pwede tayong magtulungan sa isang 3 partidong ugnayan. Marami akong kilalang mayayaman. Pero kung lalapit ako, baka hindi nila ako papansinin. Ikaw lang ang pag-asa kong kontak. kung hindi, subukan natin sa dami technology. Ang Baopay na ito ay bagay na bagay sa kanila. Ang dami technology, isa sa 10 pinakamalaking. Si CLA na yon, hindi ko siya kilala. Mamayang hapon, may presscon ang dami technology. Nandoon din si Kili. May imbitasyon tayo, pero dahil sa pagkabangkarote, ayaw sumama ng tatay ko. Sayang ang pagkakataong. Subukan natin. Gawin na natin. Diyos ko, Si Aima. yan si Ding ng Chenny Group. Lahat ng mga Yehi nandito. Paano kayo nakapasok? Ito ay para lang sa presscon ni CLA. Hindi basta-basta lang ang makakapasok dito. May imbitasyon kaming galing mismo sa Damitech. Bakit hindi kami pwedeng pumasok? Ano? Hoy, hinahanap kita para ayusin ka. Nandito ka pa sa presko ni CEO Lei. Sun Qiang, ito ay programa ng Dami Technology. Hindi mo teritoryo ang lugar na ito. Tama siya, ito ay paglabas ng bagong produkto nila.
Pero ang angkan ninyong Joe ay bangkarote na. Anong karapatan mayroon kayo na makisama sa amin? Eksakto. Tinutulungan ko silang maglinis ng basura. Sasangayon si CEO Lay. Isang bangkrotong anak mayaman. Nagsisipsip kay CEO Lay. Nakakatawa talaga. Son, palayasin mo sila. Nakakahiyang makasama kayo. Dumudumi kayo sa amin. Narinig mo ba? Basura. Dapat sa tambakan. Hulihin nyo. Dumating na si CEO Lay. Buti nga sa'yo. Pagkatapos ng programa, pagsisihan mo to. Salamat sa inyong pagdalo sa programa ng Damitech Press Conference. May dalawang mahahalagang usapan tayo ngayon. Una, paglunsad ng bagong produkto. Pangalawa, ang sakit ng anak kong si Lero. Kailangan niya ng hiyas ng muling pagkabuhay mula sa mga lumang aklat para mapahaba ang buhay niya. Ang makakahanap nito ay tatanggap ng 1 bilyon. Hiyas ng muling pagkabuhay, banal na gamot yan. Tanging ang yumaong Diyos ng medisina ang makagagawa. Oo. Kahit na naipamahagi na ang recipe nito, walang nakatuklas ng tunay na hiyas. May tsansa lang sa mga sinaunang tribo. Ang makakahanap ng bakas ay magiging bilyonaryo. Aabot sila sa rurok ng tagumpay. Ginoong Zhang, kailangan mong magpakadalubhasa, hindi gantimpala ang importante. Ang mahalaga ay mapagtibay ka ni Ginoong Lay. Sino bang di nakakaalam na Damitech ang hari sa Long City? Pag nakipagtulungan ka kay Mr. Lay, siguradong on-gat ka. Makatwiran yan. Sa estado ng Damitech, ang makahanap ng bakas, magiging tagapagligtas ni Mr. Day. Sino pa mag-aalala sa negosyo nun? Emily, maaari ko bang itanong kung walang bakas na makita, pero meron namang pildora, ano ang mangyayari? Sino ito? Baka siya ang may Paeldora. Kung ganon, di ba siya anggat? Dapat ko siyang kilalanin ng mabuti. Huwag kayong padala sa kanya. Siya lang, karapat dapat ba siya sa Paeldora? Binatang son, ano ang ibig mong sabihin? Isang kahabag-habag na mangingisda, basurang galing sa mahirap. Noong nakaraan lang, di niya maibayad ang ilang daang piso para sa matrikula ng anak niya. Ngayon kumakapit sa Angkan Joe, kumikilos parang hari sa lahat, katawa-tawa. Ganoon ba? Isa lang siyang payaso na nagpapakitang gilas. Umalis ka na habang maaga pa. Pag pinalayas ka ni Mr. Ray, kahihiyan mo. Nakikipag-usap lang ako kay Emily. Bakit ka nakikisawsaw? Baka naman, akala mo ikaw ang may-ari ng lugar na to. Ang sinumang makakuha ng pildoras ng muling pagkabuhay, gagawin ko ang kahit anong hiling, basta legal, at hindi makakasira, sa Dami Technology. Ano ibig sabihin ng walang kondisyong hiling? Di ba ibig sabihin magiging kasosyo ng Damitech? Walang katulad na oportunidad yon. Kahit na meron man ng Paeldora sa mundo, ikaw na mangingisda, di karapat dapat dito. Huwag mo akong akalain na di ko alam ang pakay mo. Gusto mo lang ng suporta ni Mr. Ray para muling buhayin ang Angkan Joe. Sayang, huli ka na, Mr. Ray. Kahit wala akong Paeldora, meron akong pampagaling na tableta. Ito'y nakuha ng tatay ko sa bundok MA. Kahit di kasing bisang, Paeldores ng muling pagkabuhay. Makakatulong itong pahinain ang sakit ng 7 araw para magkaroon ka ng panahon. Humanap ng Paeldora. Ang pampagaling na tableta ay gawa mismo ni Chuang Suzy ng MA. Tama. Siya ang tinatawag na munting Diyos-Diyosa ng gamot. Ang mga tabletang galing sa Batang Diyos ng Medisina ay bihirang makuha kahit ako mismo ang umakyat ng bundok para humango. Baka wala pa ring makuhang isa. Nag-aalok ng 20 milyon bilang premyo. Ginoong Lay, ito ay regalo para sa inyo. Ang inyong anak ay may karamdaman. Nalulungkot din po ako. Isang maliit na tableta ay walang halaga basta makatulong sa inyong mga problema. Tama ka. May natanggap akong proyekto kahapon. Ipasa ko na lang ito sa inyo. Salamat, Ginoong Lay. Ipagkatiwala nyo sa akin. Hindi ba't walang kwentang tableta lang to? Ginoong Lay, ang maibibigay ko sa inyo ay tunay na makalangit na butong pampasigla. Meron ka nito, tama. Imposible. Matagal nang nawala ang makalangit na butong pampasigla. Paano siya magkakaroon yan? Ginoong Lay, huwag kayong padala sa kanya. Isang mangingisda lang siya. Paano siya magkakaroon ng napakabihirang bagay? Totoo ba? Ginoong Lay, nakasisiguro ako sa aking buhay at dangal. Isang salbahe itong taong to. Sinira niya pamilya niya para lang mangisda. Ni hindi niya kayang bayaran ang matrikula ng anak niya. Paano? Ang isang katulad niya ay magkakaroon ng makalangit na butong pampasigla. Ginagawa lang niya to para maawa ka. Para lang makapangloko ng pera. Gago, ang kapal mong lokohin ako. Tao. Sandali, Ginoong Lay. Wala talaga ako nito ngayon. Ngunit ang makalangit na butong pampasigla
Kaya kong ihanda ngayon din. Ano, kaya niyang gumawa ng tableta? Paano posible yun? Sa mundo, maliban sa Diyos ng medisina, walang makagagawa ng tabletang yun. Kahit na si Chuang Tzu, baka nakuha niya ang recipe. Meron ka ba ng resipe? Wala ako. Ginoong Lei, nakikita niyo to, di ba? Niloloko lang niya kayo. Kuya Chen, alam kong, sabi kayong gumawa ng payment API, pero hindi mo dapat akitin si Ginoong Lee sa ganitong paraan. Kapag ginulo mo si Ginoong Lee, sabit tayong lahat. Tama, Ginoong Chen. Pagkatapos ng kumperensya mamaya, maghahanap ako ng paraan para makapagkita kayo ni Ginoong Lee. Pero dapat mong tandaan, na batiin mo siya. At tiyakin na kaya natin gumawa ng tableta. Ginoong Lei, itong kumperensya ay sakop ninyo. Ang pagsisinungaling dito ay walang pakinabang sa akin. Sa palagay ko, kung sakaling hindi ko ito magawa, ako, si Chen Tingsheng ay nasa ilalim ng awa ninyo, Ginoong Lei. Ginoong Lei, hayaan niyong gumawa siya ngayon din. Sisipain ko siya sa aktong gagawa. Huwag mo akong sisindakin. CJ. Gumawa ka ng tableta, kumakain ka ng dalandan. Hindi na kailangan palabasin yan, di ba? Hindi pa kasi dumarating ang mga halaman ko. Hindi ako nagmamadali. Kung hindi ako kakain ng dalandan, di dapat lemon na lang. Sige. Tingnan natin hanggang kailan mo to kaya. Dumating na ang mga halaman. Salamat. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Kaya ko talagang gumawa ng tableta. CJ. Magpanggap ka pa. Kahit na ang Diyos ng medisina ay nagsiwalat ng formula. Kahit ang batang Diyos ng medisina ay hindi makagawa. Tigilan mo ang pagpapanggap. Malalaman mo kung kaya ko bang gumawa ng pampasigla. Handa na. Mahigpit na utos ng kataas-taasang lumang Panginoon, makapangyarihang banal na dragon, inang mahiwaga, patahimikin mo ako. Heavenly Bone Resurrection Pill. Ano bang kinakanta niya? Bakit hindi ko to narinig dati? Panandalian lang yung paghihirap niya. Kung talagang makakagawa siya ng Heavenly Bone Resurrection Pill, kakain ako ng tae dito mismo. Bukas, Seseng. Ellie, tingnan mo. Paano ito nangyari? Diyos ko, naging pill talaga to. At Yeli, marami pa to. 2 piraso talaga. Siya ba talaga gumawa ng pill na yon? Pill ng Diyos ng medisina. Paano niya napino yon? Hindi mo pa nasasaksihan ang tunay na itsura ng mundo, hindi 1 o 2 lang. Marami pa ng mas gusto mo. Bakit ang dami? Siya kaya ang alagad ng Diyos ng medisina? Ikaw pala, ang nakagawa ng Heavenly Bone Resurrection Pill. Imposible. Peke siguro to. Mabahong mangingisda lang yan. Paano niya napino? Ang pill na yon? Talagang imposible to. Ang mabahong mangingisdang to, hindi talaga kayang gumawa ng pill na yan. Totoo o hindi, patistihan natin kay Eli. Sa lugar na to, si Eli lang ang eksperto sa pill na yon. Eli, kung may peking pill dito, kahit isa man lang, ako, si Chen Tingsheng, ay paparusahan nyo. Kung tunay lahat to, maliligtas ang anak ko. Kaya pala niyang gawin. Ang pill na iyon. Posible bang, ordinaryong tao lang siya? Wanru, ang pamilya Zhu natin ay ligtas na. Imposible. Hindi pwede. Talagang imposible. May mali dito. Siya ba eh? Nagbebenta ng mga gamot? Baka siya nga, ang alagad ng Diyos ng gamot, yan na nga siguro. Kung hindi siya, sino ang makakagawa ng napakaraming huling-hiling na gamot? Impostor ka lang. Peke ang mga gamot na ito. CJ, okay, gusto ko sanang makisama bilang ordinaryong tao at makitungo sa lahat, pero ang natanggap ko ay pagwawalang bahala at pagkamuhi. Kung ganoon, ititigil ko na ang pagpapanggap, ipapaalam ko na ako ang Diyos ng gamot. At ikaw Son, di mo ba sinabing, kung makakagawa ako ng gamot, kakain ka ng Tay, medyo may nararamdaman na ako ngayon. Tara sa sire, mainit-init pa ang ibibigay ko. Hamak ka, ang lakas ng loob mong mang-insulto. Tigil.
Sa teritoryo ko, huminga ka't makapal ang mukha mong manapak. Naghahanap ka ng gulo. Ginoong Lei, malaking pagkakamali lang po ito. Binata, ano ang nais mo? Sabihin mo lang, kahit tungkol sa dami technology, payag ako. Tapos na, bumabangon na ang pamilya Joe. Hindi. Masyado pong mapagbigay si Ginoong Lei. Sa totoo lang po, may nais akong proyekto, nais kong makipagtulungan. Ganun lang kasimple. Tama. Ganun talaga kasimple. Dapat mong malaman, ang mga gamot na ito, walang katumbas ang halaga. Kahit gamitin para ipambili ng dami technology, sobra-sobra pa ito. Ginoong Lei, kahit ibigay niyo man sa akin, ang dami technology, hindi ko rin alam paano pamahalaan. Sa totoo po, nais kong makipagsosyo sa Zhu family para sa isang proyekto para kumita. Hindi lang isang proyekto, kahit 10, gagawin ko para makipagtulungan. Ayos! Nais kong makipag-usap ng pribado sa binatang ito. Ang iba, umalis na kayo. Ginoong Lei, binigyan ko kayo ng muling buhay na gamot. Nangako kayong makikipagtulungan sa pamilya Son. Hindi nyo babaliin ang pangako? Ginoong Lei, ang ugali niya, nasaksihan nyo na. Sa palagay ko, dapat kausapin nyo ang mga kasosyo nyo na lumayo sa taong ito para hindi kayo malinlang. May punto ka, kakausapin ko, ang lahat ng kasosyo, pawawalang bisang ang kasunduan sa Son family. Ang reviving pill ninyo, isasoli ko rin. Ginoong Lei, huwag niyang pansinin ang kalokohan niya. Sadyang ako ang pinupuntirya niya. Pinupuntirya ka, ramdam ko, na kayo ang nang-api sa kanya, mula pa sa press conference. Sa totoo lang, hindi ikaw ang target ko. Si Wu Hao ang pinupuntirya ko. Pero, sino ba nagsabing tulungan mo siya? Ano ng problema, pere? Palayasin sila. Hindi, Ginoong Lei, hindi po talaga. Ako ang may kasalanan. Ginoong Lei, huwag po. Ginoong Son. Ayos ka lang. Huwag kang mag-alala, lahat to dahil sa binatang yon. Hindi ko siya pababayaan. Masisiguro mo, gagantihan ko siya para sa'yo. Paghiganti. Lahat ay dahil sa'yo, nawala sa akin, ang kolaborasyon kay Ginoong Lei. Patayin siya. Ginoong Son, anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi. Ginoong Lei, ang nakikita mo ngayon, ang aming plano para makipagtulong sa GIS project. Baopay, pakitignan niyo. Siyempre, ang API na ito ay mas advanced ng 20 taon sa mundo. Kung ma-develop ng buo, bilyon-bilyong kita ang sigurado. Dagdag pa, mababago nito ang takbo ng mundo. Nasa iyo ang teknolohiyang, at gusto mong makipagtulong sa akin. Ginoong Lei, aminado ako, na ako'y isang taong, hindi gaanong sopistikado. Hindi ko gamay ang software development, at wala akong mahanap na dalubhasa sa larangang ito. Dagdag pa, kulang ako sa pondo para sa proyekto. Kaya, sa aking palagay kong swertehin na makipagtulong sa inyong kumpanya, iyon ang pinakamagandang opsyon. Hindi ko lang alam kung interesado kayo sa proyektong ito. Sobra, gusto ko talaga ito. Simulan na natin. Sige na. Papaabisuhan ko ng kontrata agad. Maganda. Ginoong Chen. Ang 50 milyon ay para sa karapatang gamit ng payment service niyo. Dagdag dito, bibigyan din kita ng 40% ng shares. Si Bro Zhu at ako, tig-negatibo 30% ang kukuha. Ano sa tingin mo? Kung magtagumpay tayo, makakabalik tayo sa taas. Ginoong Lei, sana'y magkaroon tayo ng masayang pagtutulungan. Ginoong Chen, hindi ko alam kung paano kayo pasalamatan. Una, iniligtas mo kami ni Wanru. Ngayon naman ay, pamilya ko, ako. Talagang. Liu Zhao, anong ginagawa ninyo? Hindi, totoo. Kung wala ang tulong ninyo, hindi ko makikilala si Ginoong Lei. Napala, noong huli akong pumunta sa inyo, narinig kong naghiwalay kayo. Tama po, pero ako. Ang anak kong babae, ay diretsahan magsalita. Bakit hindi? Subukan niyong magsama. Ginoong Zhao, Tatay, kumuha ng lisensya ng kasal. Ano po pinagsasabi ninyo? ang isang magaling na lalaki ay karapat-dapat sa magandang babae. Sa tingin ko kayong dalawa ay bagay na bagay. Ginoong Chen, kung handa ka, maaari kang kumuha ng lisensya ng kasal ngayon din. Lisensya ng kasal? Lisensya ng kasal. Naku po, nakalimutan kong kailangan kong pakasalan si Xiaofang. Hindi.
Ewan, Ginoong Zhao, ako, ay biglang naalala. May mga dapat kong gawin. Aalis na po muna ako. Paumanhin po, paumanhin po. Wala ba siyang kahit kaunting nararamdaman para sa akin? Wanru, Hija. Halatang halata. Mabuting tao si Ginoong Chen. May magandang kinabukasan siyang binata. At nakikita kong may interes ka sa kanya. Kung gusto mo siya, lakasan mo ang loob at ligawan mo. Susuportahan, kita. Lanlan. Tingnan mo, ang dala ko para sa'yo. Ang cute ng teddy bear. Salamat, Papa. Basta masaya ka. Ngayon, tanungin kita. Kamusta ka na sa paaralan? Mababait naman ang mga guro sa akin. Mabuti naman. Nauwi na ba? Si Mama. Galit si Mama. Mag-ingat ka sa kanya. Mahal. Mahal. Ano ng problema, Sinta? Mukhang malungkot ka. Chen Tingsheng. Ayaw mo ba talagang akong pakasalan uli? Anong pinagsasabi mo? Ako, si Chen Tingsheng, pangarap kong makapag-asawa sa'yo. Kanina lang. May napaka-importanteng dahilan. Huwag mong isiping, hindi ko alam ang ginagawa mo. Nangisda ka na naman. Sa CJ, alam mo ba ang sabi-sabi ng mga tao tungkol sa iyo? Nangingisda ka raw ng tae sa kubeta. Naku po, nahuli na pala ako. Mas gusto mo pang manghuli ng tae, kaysa pakasalan ako. Sa puso mo, mas mababa pa ako sa isang tae. Bakit ka pa bumalik? Doon ka na lang manirahan sa sisi. Sinta, mahal ko. Makinig ka sa akin, hindi ko alam kung paano. Ipapaliwanag ito sa'yo. Pero kanina, ang pagpunta ko sa Sirey ay talagang importante. Ngunit mahal, maniwala ka. Gusto kitang pakasalan. Kung hindi, bakit ko bibilhin ang apartment na ito? Hindi ba para sa mas magandang buhay ninyong mag-ina? Sa totoo lang, wala naman akong problema. Pwede kang mangisda. Pwede ka ring manghuli ng tae. Kapag libre ka, pwedeng tae ang hulihin mo para maubos ang oras. Pumunta sa banyo, kahit sa kubeta pa. Pero, kailangan mong isipin kami at ang pamilyang ito. Tama ka, mahal. Chen Tingsheng. Pagkakatiwalaan pa kita ng isang beses. Ngayon, magpakasal ulit tayo. Kung tumakas ka sa kalagitnaan, huwag ka nang magbalak magpakasal muli. Mahal, sa pagkakataong ito ipinangangako ko. Hindi ako alis sa kalagitnaan. Tara na. Natanggap ng gawaing pangingisda, pumunta sa labas ng bayan, mangisda sa inabando ng lawa, sa loob ng kalahating oras. 10 bilyon ang premyo nito. Kung hindi matapos ang gawaing ito, mawawala ang mga nakaraang premyong nakuha. Countdown, 29 minuto at 59 segundo. Mahal. Bakit sa bawat importante sandali, may gawaing pangingisda, at sa inabando ng lawa pa sa labas? Abot man lang, 25 minuto biyahe. Kung magpapakasal muna ako, hindi talaga ako abot. Kung gayon, Mahal. mahal. Bigla akong may asikasuhin. Pwede bang? Bukas na lang tayo magpakasal. Bukas. Saan ka pupunta? Kailangan kong mangisda. Mangisda? Hindi isda ang hulihin, kundi pera ang hahanapin. Ito ay... Hindi ko nga alam paano. Ipaliwanag ito sa'yo. Pero siguradong importante ito. Mahal, ito lang ang... Kailangan mong magtiwala ngayon. Basta makapunta ako. Magiging malaya tayo sa pera. Nag-inarte ka na naman. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik pa. Hindi. Mahal. Sobra talagang importante. Kung hindi ako pupunta, lahat ng meron tayo ngayon, ang malaking apartment, mawawala lahat. Maghintay ka na lang sa bahay. Naubusan na ako ng oras. Mahal. Chen Tingsheng. Ayaw na kitang pakasalan muli, kailanman. Ate, nasaktan ka na naman ng palpak na mangingisda. Dapat sanay. Nakinig ka nung sinabi kong ibigay mo ang pera, pero di ka nakinig. Ngayon tingnan mo, wala ka nang natira. Nagsasalita ka ng kalokohan. May pinuntahan lang si Tingsheng kaya lumabas. Ate,
Mas mabuting, maghanap ka ng trabaho dito. Baka pagdating ng panahon, wala ka nang matirhan. Imposible yan. Hindi ganyan si Tingsheng. Talagang pakakasalan niya ulit ako. Huwag kang maging tanga. Narinig ko mismo sa kanya, hindi kanya pakakasalan. Kung talagang gusto kanya, sana nanatili siya. Makinig ka na. Mag-sorry ka na kay nanay mo. Baka sakaling mapatawad ka pa. Huwag mong hintayin na makahanap siya ng iba at pagtabuyin ka. Kayo ng anak mo, mamumulubi sa kalsada. Hindi totoo yan. Kailangan kong kausapin si Chen Tingsheng para malaman ang totoo. Countdown, 28 minuto at 37 segundo. Pag may pera na tayo, unahin nating bumili ng kotse. Ang hirap kung wala tayong sasakyan. Ginoong Chen, Binibining Zhao. Anong ginagawa mo rito? nagkataon naman. Saan kayo pupunta? Isasakay ko kayo. Maraming salamat po. Malaking tulong ito sa akin. Pasensya na sa abala. Puntahan natin ang Suburban Pond. CJ, Tara na. nagloko ka pala sa akin. Chen Tingsheng, mali ang pagkakilala ko sa'yo. Kumusta? Nanay. Nagkamali ako. Huli na ang lahat. Wala nang pag-asa. Wala na. Countdown, 1 minuto at 59 segundo. Bilisan mo. Madaliin mo na. Ang hilig ni Chen ay napakasosyal. Sana balang araw, makapamasyal ako kasama siya. Mabuhay. Binibini, pamplito na ang kailangan ninyo. Pupunta na ako dyan. Bilis. Papunta na ako. Ega, multo. Multo. Katawa-tawa. Nakahuli pa ako ng ise. Kung totoo man, ang halaga nito na 1 bilyon. Sino bibili nito? Kung ma-decode natin itong teknolohiya, ang kapangyarihan ng bansa ay lalago ng husto. Nakuha ko na. Halo, naririnig mo ba ako? Kaya ako. Pumunta ako mamimingwit, at ako. Nakahuli ako ng ise. Hindi iyong paru-parong lumilipad. Ewa iyon, ega. Lug, ega. Hindi ako baliw. Ngayon, nasa South Lake. Doon sa palaisdaan. Ako. Kasama ko ang iti na yon. Nandito kami mismo. Anak kong tanga. Sa wakas, naisip mo rin. Yang walang kwentang Chen Tingsheng, nagkapera lang ng 1 milyon, nagyabang na, hindi natin kailangan ng basura, na katulad niya. Ngayon, nakahanap ako ng mayamang boss para sa iyo, sobrang yaman niya talaga. Basta mabibigyan. Silanlan ng magandang buhay. Nandito na ang boss. Young Master Son, nakarating ka rin. Hindi ko inakala na ang asawa ng mangingisda ay napakaganda. Chen Tingsheng, pinutol mo ang proyekto ko. Makikipagtalik ako sa asawa mo. Narinig ko, may anak kang babae ka. Young Master Son, basta ikaw ay pakakasal kay Wang Fang, pangako ko, hindi hahayaang guluhin ang buhay mo. Nanay, paano mo nasabi iyan? Sa apo mo? Hindi mo sinabi iyan kanina. Kung hindi ko isasama si Lanlan, hindi ako magpapakasal. Batugan ka, bobo ka ba? Kung isasama mo yang bata, ayaw ka ni Young Master Son. Huwag kang magpakahiya. Huwag kang walang utang na loob. Ang pakakasal kay Mr. Son ay karangalan para sa'yo. Sa pagkakaroon mo ng anak, hindi ka na pakakasalan. Hindi ako magpapakasal. Mamatay na lang ako kaysa magpakasal. Batugan ka talaga, panoorin mo ako. Ayos lang. Para sa akin, matagal na akong mahilig sa bata. Bilhin mo ang isa, libre ang isa. Sulit na negosyo yan.
Ginoong Chen, maaari ko bang itanong? Paano mo nadiskubre ang EK na ito? Paano kung sabihin kong nahuli ko ito sa pamamagitan ng pangingisda? Naniniwala ka ba dyan? Ano? Ginoong Chen, ang EK na ito ay may napakataas na halagang pang-agham para sa bansa. Kung maaari nating pag-aralang mabuti ang teknolohiyang alien, mabilis tayong uunlad sa teknolohiya. Higit pa rito, ayon sa utos ng aking nakatataas, bibigyan kita ng 1 bilyon bilang bonus. 1 bilyon. At gawaran ka ng titulong pambansang ambasador. Talaga? 1 bilyon ha? Ako. Nasa account nga talaga. Mahal. Mahal tayo. Mahal, mayaman na tayo ngayon. 1 bilyon. At ako'y ginawaran ding pambansang ambasador. Kakaiba ito. Saan siya pumunta? Kaya, binibining son, ang 200,000 dowry na ipinangako mo. Sige, Sige, ngayon na, ngayon. Ano bang pinagsasabi mo? Ginoong Son, gagawa kami ng lugar para sa'yo. Bilis, bilis, may pera na para magpakasal ng anak. Masaya na siguro si May. Ginoong Son, sa palagay ko ay hindi. Tayo bagay para sa isa't isa. Pasensya na. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Ipinagbili ka na ng nanay mo sa akin. Ngayon, magagawa ko ang gusto ko sa iyo. Tulong. Bitawan mo ako. Tulong. Sun Qiang, tigil mo yan ngayon din, ikaw. Mahal, ayos ka lang ba? Sun Qiang, Tigil. mahal, ano bang ibig sabihin nitong, siya lang? Kusa ko itong ginawa. Wala itong kinalaman sa iyo. Ayokong makita ka pang muli. Umalis ka na. Mahal, ano ang ibig sabihin nito? Ano ba talaga ang nangyari? Pinilit ka ba ni Sun Qiang? Huwag kang matakot, nandito ako. Tama na, Chen Tingsheng. Nakita ko mismo. Sumakay ka sa kotse ng isang babae at nandito ka't nagpapanggap. Hindi ka ba nahihiya? Mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Ang nasa kotse ay anak ng pamilyang Zhou. Siya ang babaeng iniligtas ko. Dumadaan lang kami, kaya ako tinawag niya. Ayaw kong makinig sa paliwanag mo. Ilang beses ka nang nagbanggit ng pagpapakasal muli, laging umaatras sa gitna ng usapan. Hindi na kita muling pagkakatiwalaan. Chen Tingsheng, walang kwentang tao ka. Kahit makipagtulungan ka sa Damitek, ano naman ngayon? Kahit ang babae mo'y ayaw sa'yo, basura ka. Chen Tingsheng, hindi mo na asawa si Fang. Umalis ka na. Kung sisiraan mo ang kapalaran ng pamilya namin, naniniwala ka bang papatayin kita? Nakita mo ba? Para kang daga sa kalye. Lahat gustong saktan ka. Anong mukha ang ipapakita mo sa akin? Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Fang, ng maayos. At ibibigay sa kanya ang tunay na kaligayahan. Mahal, kailangan mong magtiwala sa akin. May dashcam sa kotse si Zhou Wanru. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan. Sa palagay mo ba, magtitiwala pa ako sa'yo? Mahal, pag-isipan mo, kung ngayon ay, ayaw ko talagang makasal muli, kung talagang nandaya ako. Sa palagay mo ba, uwi pa ako rito? Tama ka. Kung ayaw niyang pakasalan ako, hindi siya babalik. Dapat ba akong magtiwala? Ng isang huling pagkakataon? Mahal. Mahal. Paumanhin, Yison. Hindi kita maaaring pakasalan. Nagdesisyon na ako. Nabigyan si Tingsheng ng pag-asa. Wang Fang, nababaliw ka na ba? Nandaya na siya. Naniniwala ka pa rin. Ate, nasisiraan ka na ba? Si Ji-sun ay mula sa angkan ng Son. Kung mapapangasawa mo siya, magdidiwang ang mga ninuno. Bakit mo gustong manatili sa talunan na ito? Hindi ko hinahangad ang yaman. Gusto ko lang, maging kasama ni Tingsheng sa payapang buhay. Mahal. Tama ang desisyon mo. Ang magandang buhay ay malapit na. Kadiri.
Wakas na ng Angkanjo. Wala ka ng suporta. Anong magandang buhay ang aasahan mo? Chen Sheng, mas mabuting lumuhad ka na ngayon din. Yukod kay Mr. Son at aminin ang pagkakamali mo. Kung hindi, sa kapangyarihan ng Angkan Son, kayang durugin ka, kasing dali lang ng paghagis sa langgam. Ang Angkan Son ay namayagpag sa Long City, sa loob ng maraming taon. May malalaking ari-arian. Akala mo ba ang pakikipagsabuatan kay Mr. Ray ay sapat para haminin ako? Sa larangan ng kayamanan, magkano ang halaga ng samahan ninyo? Emerson, naniniwala ka bang kaya kong angkampin lahat ng yaman ng Angkanson sa isang iglap? Hindi ako nagkakamali ng pagdinig, di ba? Gusto mong angkinin ang ari-arian ng Angkanson? Ang kabuuang yaman ng Angkanson ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Anong meron ka para makuha ito? Buhay mo ba ang kapalit? Pwede kang humingi ng tulong kay Mr. Ray. Ngunit kung ganoon, may isip niyang, sakim ka, sa paningin niya. Hindi ka na niya, papatulan pa ulit. 300 milyon lang yan. Huwag nang isama si Kimberly. Bibigyan kita ng 600 milyon. 600 milyon. Akala mo ba nagsusunog ka ng pera sa impyerno? Naghahagis ka lang ng numero. 600 milyon. Totoo ba? Payo ko sa iyo na, lumuhad at humingi ng tawad kay Young Master Son. Kung hindi at nagalit siya, pagsisisihan mo. Iya. Kung gustong magpapansin ito, payagan natin. Gusto kong makita kung paano niya tatapusin to. Secretary Joe, gumawa ka ng kontrata para sa 600 milyon. Ngayon din ang kailangan ko. Lumuhad ka at magmakaawa ngayon din. Ipadala mo ang babaeng sa kama ko. Tungkol sa pag-angkin sa Angkanson, kalimutan na natin. Kung hindi, pagdating ng kontrata, pipirmahan mo yan gusto mo man o hindi. Mahal, huwag kang matigas ang ulo. Tayo na lang ang humingi ng tawad kay Emerson. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi natin kailangang humingi ng tawad sa kanyang uri. Pag-isipan mong mabuti, kapag pumirma ka sa kontrata, at hindi ka makabayad, baka mabilanggo ka. Nababaliw ka na ba? 600 milyon, hindi natin yan makakamit sa 10 buhay. Magtiwala ka sa akin, mahal. Mawawala din to. Ilipat ang 600 milyon sa Angkanson ngayon din. Wang Fang, tingnan mo ang walang kwentang lalaking napangasawa mo. Nagmamatigas pa rin kahit harap-harapan ang peligro. Pwede mo pang pagsisihan ito. 600 milyon, nangyayari na talaga. Ano? Meron talagang 600 milyon. Hindi, imposibleng totoo yan. Isang hamak na mangingisda lang siya. Paano siya magkakaroon ng 600 milyon? Mahal, saan mo? Nakuha ang 600 milyon? Imposible yan. Kahit si Mr. Layman, na personal ang hawak sa proyekto, wala siyang 600 milyon. Paano ka nagkaroon ng ganoong kalaking halaga? Ano ang pakiramdam? Binatang Son, ramdam mo bang wala ka nang maipagmamalaki? Parang isinumpang aso. Ang galing mo talaga, di ba? 300 milyon lang ang halaga ng Angkanson. Wala akong ginawa, pero kumita pa rin ako ng 300 milyon. Mukhang nasisiyahan ka. Mabuti. Hoy, Emily. Pasensya na sa abala. Nais kong humingi ng tulong. Kailangan ko ng legal na grupo na magsiyasat ng lubusan sa kalagayang pampinansyal ng ari-arian ng Angkanson. Kung may makita pang problema, pakitugunan ng mahigpit. Binatang Ginoong Son, sa tingin ko ang paggasta ng 600 milyon para puksain ang isang higante ng ating bansa ay talagang magandang deal. Nagkamali ako, pakiusap, patawarin mo ako, nangangako ako. Na hindi na ako, magdudulot ng problema pa. Binatang Ginoong Son, dati si Wuhaw ang target ko. Pero ngayon, ikaw ang pinupuntiri ako. Dahil ginulo mo ang leon. Mabuting manugang. Hindi ko inasahang ganito kayo kay Aman. Hindi nagkamali si nanay sayo. Simula ngayon, mamuhay kayong maayos ni Fang. Ako na ang bahala sa bata. Bayaw ko, palagi kong naramdaman. Nakahanga-hanga ka pa noon. Kapag nagtagumpay ka na, huwag mo akong kalimutan. Naalala ko noong mahirap pa ako, sa 3 pangungusap mong sinabi sa akin, kahit 2 doon, panlalait na siguro, ngayong alam mong mayaman na ako. Nagpapapansin ka sa akin, mga kamag-anak na tulad mo, mas mabuting wala na lang. Gusto naming magpakasal muli. Sistema, nakikiusap ako sa'yo, huwag mo sanang bigyan ng pangingisdang gawain ngayon. Kusang loob bang pagpapakasal muli? Ako ay kusang loob. Ako rin ay kusang loob. Sino si Chen Sheng? Ako siya.
Bigla siyang dumating sa tanggapan ng sibil. Alam ba niyang magpapakasal ako sa kanya? Kaya pala siya naghihintay dito. Ay nako, sino ba itong si Chen Tingsheng? Kayang-kaya niyang. Habulin siya ng dalagang Joe. Kung makakapag-asawa, kay Miss Zhou, gusto kong magmaneho ng mamahaling kotse at tumira sa malaking villa. Tumigil ka sa panaginip. Gusto mo lahat sa'yo. Ito ay, Kuya Chen, gusto kita. Pakakasalan mo ba ako? Alam ko kung bakit ka pumunta. Sa tanggapan ng sibil. Dala ko ang household registration book. Pwede na tayong kumuha ng certificate. Miss Zhou, nagkaintindihan ba tayo? Pakasalan mo siya. Mahal, hintayin mo ako. Mahal, nagpunta ba dito si Kuya Chen? Hindi dahil sa akin. Mahal ko, pakinggan mo ako. Ano pang paliwanag ang kailangan? Chen Tingsheng, ang lakas ng loob mo. Kakakasal lang kayo ilang araw nakalipas. Ngayon ligawan na kay Miss Zhu. Sabay sinabi mong, gusto mo akong pakasalan muli. Mahal, mali ang intindi mo. Wala talaga kaming relasyon. Sa tingin mo ba, naniniwala pa ako sa kalokohan mo? Dati nga, mas gugustuhin mo pang mangisda sa kubeta kaysa akong pakasalan. Mahal, nanunumpa ako. Kung sinungaling ako, sa mga sinabi ko, mamatay sana ako sa kidlat. Mabagsakan sana ng sama ng loob. Tama na. Paano kita hindi pagkatiwalaan? Tutu. Papakasalan mo na ba ako muli? Paumanhin, tungkol sa nangyari kanina, nagpadala ako sa emosyon. Wala itong kinalaman kay Kuya Chen. Kung nakasagabal man ako si Wanru, taos puso nagpapaumanhin. Nakita mo na mahal. Hindi ako nagsisinungaling, di ba? Talagang hindi ka nagsinungaling. Siyempre naman. Kung ganun, maniniwala na naman ako. Kaya, magpakasal na tayo ulit. Tara na. Pinsan, naloko ako ng isang hamak na tao. Nabalitaan ko na ito. Manatili ka muna dito. Magmanahar ka muna. Paghamu pa na ang gulo. Tutulungan kita ayusin lahat. Yung gamago sa'yo. Babagsakan din natin ng panahon. Salamat, pinsan. Binibining Zhou. Bakit kayo nag-iisa? Nasaan si Ginoong Zhu? Sa totoo lang, hanap ko kayo. Pasensya na, Kuya Chen. Di ko alam na nagkaayos na pala. Kayo ng asawa mo. Ako kasi. Binibining Zhou. Ingat! Binibining Zhu, anong ginagawa ninyo? Hindi kita sinisisi, di ba? Nasira mo ang tasa na ito. Alam mo ba ang halaga nito? Bakit ang agresibo mo? Isang tasa lang ito, di ba? Bayaran na lang namin. 5,000. 5,000. Makakabili na ako ng truckload na tasa. Imported ito. Ganyan ang presyo. Kung di kayo magbabayad ngayon, hindi kayo makakaalis. Para sa isang tasa, hinihingan kami ng 5,000. Hindi ba kayo nahihiya? Ipatawag nyo ang manager nyo. Kailangan ninyong bayaran ang sinira. Ikaw pala. Sinabi ko lang, natawagin ang manager. Ikaw pa. Talunan. Ako ang manager ng Global Hotel, Chen Tingsheng. Nahuli din kita. Ako na ang bahala. Sa credit card. Di na 5,000 ang presyo. 1,000,000 na ngayon. 1,000,000. Magsamantala na lang kaya kayo. Sun Qiang, alamin mo ang kalagayan mo. Kilala mo ba si Zhao Tian ba? Pinsan ko siya. Lahat umaatras pag nakita siya. Ice Chen, si Zhao Tian ba ang leader ng Green Gang? Kahit si Gilly, walang nakakapalag dito. Yamang nasira namin ang gamit mo. Natural lang na magbayad kami. Talagang mayaman at mapagbigay si Ji Chen. 1,000,000 para sa isang baso. Siya nga pala, Sun Qiang. Itong Global Hotel mo, magkano ang ginastos sa renovation? 50,000,000. Ano, plano mo bang akuhanin din ang hotel? Bakit di mo tanungin si Lei Bing? Tingnan natin kung may lakas. Nang loob siyang guluhin ito. Hoy, isang beses ko lang sasabihin. Ngayon, gigibain ko ang Global Hotel na ito. Ako ang sasagot sa gastos. Napakatawa mo naman. Give A ng Global Hotel, tanungin mo si Lei Bing kung may bayag siya. Anong ginagawa nyo? Mga kapatid, gibain natin. Iwanan ng mga babae. Ang mga lalaki ay durugin at pakainin sa aso.
Sun Qiang, nagbayad na kami. Anong balak mo? Ang binayaran mo ay para sa basag na baso. Ngayon ayusin na natin ang utang na loob ko kay Chen Tingsheng. Sun Qiang, makinig ka. Kung gagalawin mo ako ngayon, pananagutin ko ang angkanyong Sun at paalisin sa Long City. Nakakakilabot naman. Nakipagsabuatan ka lang kay Lei Bing ng isang beses. Akala mo ba, sikat ka na? Linisin ninyo yan. Manager, malaking gulo. May grupo ng tao sa labas. Ginigiba na ang hotel. Nang ahas kang magpaamo kay Lei Bing. Sige, gagawin kitang babala sa lahat. Ibaba sila, sumunod kayo sa akin. Bitawan mo ako. Hinahanap mo ba ng gulo? Ano ang nangyayari? Sino ang may lakas ng loob gumiba ng hotel ko? Pinsan, walang duda, siya ang lalaking ito. Talagang siya nga, siya ang nagutos kay Lei Bing na give-in ang hotel. Lei Bing, hinahanap ko lang ang dahilan para tapusin si Lei Bing. Kung hinahanap niya ang gulo, bigyan natin siya ng gusto niya. Ipasa ang aking utos. Sa loob ng Long City, lahat ng miyembro ng Green Gang, magtipon kaagad, tumayo sa Global Hotel. Opo, pinsan. Ginamit mo talaga ang kautusan ng Green Gang. Kapag inilabas ang kautusan ng Green Gang, magkakadugo ang kalahati ng syudad. Wakas na ni Lei Bing. Bakit ka nagmamalaki sa akin? Alam mo ba kung sino ito? Miyembro ito ng Green Gang. Halos wasak na ang hotel. Nasaan na ang mga miyembro ng Green Gang? Pinsan, bakit wala pa sila? Papatayin kita. Narinig mo ba yon? Gusto ka raw patayin ng pinsan ko. Malapit nang dumating ang Green Gang. Magmakaawa ka na ngayon pa lang. Pinsan, bakit ako ang sinasaktan mo? Doon mo dapat binubugbog ang lalaking iyon. Ginulo mo talaga ako. Gusto talaga kitang patayin. Bakit? Ang nasa likod niya ay hindi si Lei Bing, kundi ang War God. Imposible yan. Isang hamak na mangingisda lang siya. Paano siya magkakaroon ng War God sa kanyang likuran? Totoo ba ang sinabi niya? Kunin niyo siya. Makinig ka, isang beses ko lang sasabihin. Ngayong araw na ito, gigibain ko ang Global Hotel. Nauunawaan. Imposible. Mr. Chen. Taos puso akong humihingi ng tawad. Alam mo, hindi ko alam na may ganito kang lakas sa likuran mo. Tingnan mo, pakisuyo na lang. Kalimutan na natin ito. Munting paru-paro. Malaking butiki. Kuya, may pera ako. Bilhan mo ako ng candy. Ano pang hinihintay mo? Bilasan mo. Gusto ko ng candy. Gusto ko ng candy. Mr. Chen. Nabasag ko ang tasa sa hotel mo. Dapat kong bayaran yon, makatarungan. Nasira ko rin ang hotel mo. Dapat ko ring bayaran ito, makatwirang makatarungan. Alam mo, Heto na. 200 milyon. Sobrang laki naman yan. 50 milyon lang ang ginastos ko sa renovasayon ng hotel. Hindi pa ako tapos magsalita. Paayusin mo ang hotel na ito. Sa pinakamadaling panahon, gigibain ko ito sa loob ng 3 buwan. Kapag hindi mo nagawa, sisiguruhin kong ang hotel na ito. Hindi, ang Green Gang mo ang paalisin ko sa bansa. Sino ba talaga si Kuya Chen? Kahit ang War God ay nasa ilalim niya. Noong una, ayaw kong gamitin ang koneksyon ng kapatid ko. Ngunit pinilit mo ako. Kahit may koneksyon ka sa Diyos ng digmaan, ano naman, ang kapatid ko, bodyguard ng pambansang embahador. Wala ka ng pag-asa. Paano ko hindi malalaman? May mga bodyguard ako. Kuya, naapi ako sa Global Hotel. May koneksyon sa Diyos ng digmaan ang kalaban. Ngayon, huli pa ang lahat kung luluhod ka, at aamin sa pagkakamali. Kung hindi, pagdating ng kapatid ko, talagang wawakasan ka niya. CJ, hihintayin ko ang kapatid mo. Gusto kong makita kung ano itsura ng pambansang embahador. Pwede akong umupot maghintay habang ikaw ay luluhod lang.
Wala ka ng pag-asa. Ang kapatid ko, hindi ka talaga patatawarin. Dumating na ang mga bodyguard ng embahador. Sa bansang ito, sino ang maglakasang humawak sa kapatid ko? Bitawan mo. Kuya, ito ang lalaki. Hindi lang siya nagnakaw. Nanakit pa sa akin. Kuya, patayin mo na. Lumuhad ka, humingi ng tawad sa kapatid ko. Kung hindi, papatayin kita. Kuya Chen, magpakumbaba ka na. Ikaw pala ang bodyguard ng embahador. Payo ko sa'yo, kapag pinutok mo yung baril na yan, matatapos na ang karera mo. Ako ang punong bodyguard ng pambansang embahador. Kahit kilala mo, ang Diyos ng digmaan, wala yan. Kung sasabihin kong mamamatay tao ka, mamamatay tao ka. Sino ang magrereklamo? Sa halip, baka pa ako bigyan ng medalya. Anong kinakatawa mo sa harap ng kamatayan? Natulala ka na sa takot? Tumatawa ako. Bilang bodyguard ng embahador, hindi mo pala kilala. Ang mismong embahador, nakakatawa di ba? Kakaluklok ko lang bilang bodyguard ng embahador. Bago ito, hindi ko pa siya nakikita. Pero paano niya nalaman? Teka, may taga-suporta sa loob. Hindi katakatakang alam niya. Ang pagmamasid ko sa embahador ay hindi mahalaga. Ang importante ay, pwede kang mamatay. Kuya, Zhaoli, ang kapal ng mukha mo. Inatasan kitang bantayan ang pambansang embahador. Ito ba ang pagbabantay mo? Diyos ng digmaan. Siya ang mamamatay tao. Nais niyang paslangin ang embahador. Papatayin ko na sana siya. Panginoon, kapatid ko siya. Pinoprotektahan niya ang embahador. Nagsisinungaling ka. Si Kuya Chen ay hindi kriminal. Ikaw talaga ang may sala. Abuso sa katungkulan para sa pansariling interes. Panginoon, ilang dekada na kitang sinundan. Alam mo kung anong klaseng tao ako. Siya nga talaga. Imulat mo ang iyong mga mata. Ang tinutukoy mong kriminal ay siyang pambansang embahador. Hindi maaari. Paano siya naging pambansang embahador? Diyos ng digmaan. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Nabalitaan kong siya ay isang hamak na mangingisda, ni hindi siya karapat-dapat maging tagapaglinis ng sapatos ng embahador. Ito'y utos mula sa emperador. Ako mismo ang nagkaloob kay Chen ng pambansang medalya. Sa palagay mo magkakamali ako? Sinubukan kong patayin ang embahador. Tapos na, lubusan ng nagwakas. Isang basurang mangingisda lang siya. Anong karapatan niyang maging embahador? Ayaw kong tanggapin ito. May kalokohan dito. Long Country Technology ay sumisikat ng walang katulad. Mga erap lungsod, mga submarinong nuklear, naglilipad na aircraft carrier, ay malapit ng ilunsad. Lahat ng ito ay dahil sa pambansang embahador. Ang kanyang walang pag-iimbot ang naging dahilan nito. Dalhin niyo sila. Siya pala, ang pambansang embahador. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Chen, paumanhin. Huli na ako. Panginoon, Diyos ng digmaan, naniniwala ako, napakalakas ng Green Gang, at ito'y nakaugat sa madidilim na sulok ng bansa. Kaya naway, maalis na ang Green Gang. CJ, sa loob ng 10 araw, papaalisin ang Green Gang sa Long Country. Binibini Wang Fang, sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, tanggapin mo ba si Ji Chen Tingsheng bilang asawa? Ji Chen Tingsheng. Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, tanggapin mo ba si Binibini Wang Fang bilang asawa? May natanggap na misyong pangingisda. Sa loob ng 10 minuto, pumunta sa itinakdang lugar, at mangisda ka na. Hindi tiyak ang gantimpala. Kapag nabigo ang misyon, mawawala ang lahat sa iyo. Countdown, 9 minuto at 59 segundo. Buisit, panibagong misyon. Ji Chen. Mahal, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Pero sa ngayon, kailangan ko talagang mangisda. Pwede bang bumaba ka muna at maghintay? Pwede bang huwag kang magalit? Naiintindihan ko, sige na. Ihintayin kitang bumalik. Salamat, aking mahal na asawa. Ano ba ang nangyayari? Bakit umalis ang nobyo? Itutuloy pa ba ang kasal? Tama. Delikado na ito. Si Lanlan ay dinala ng lalaking may pilay na binti. Ano? Tara na. May kumagat, may kumagat. Lanlan. Pulis.
Ito ang anak kong babae. Pulis. Nakikiusap ako. Kailangan ninyo siyang iligtas. Ayon sa takas na ruta ng suspect, ang van ay huminto sa abandonadong gusali sa nayon. Huwag kang mag-alala, sasagipin namin ang anak mo sa pinakamadaling panahon. Abandonadong gusali sa nayon. Kumilos na tayo ngayon. Sagutin mo ang telepono. Masamang tao ka. Pakawalan mo ako ngayon. Ang tatay ko ay pambansang embahador. Siguradong mahuhuli ka niya. Embahador raw ang tatay mo. Kahit pa ang hari ang dumating, papatayin pa rin kita ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, paano ako mawawalan ng lahat? Paano nasira ang binti kong ito? Papatayin kita ngayon. Gusto kong mabuhay siya, sa kadiliman magpakailanman. May kumagat, may kumagat. May kumagat, may kumagat. Isa na namang pagliligtas. Pero bakit ngayon? Hindi tiyak ang gantimpala. Huwag na, ang importante ay makapagsagip ng buhay. Anak, naririnig mo ba ako? Kaninong anak ito? Paano siya nahulog sa tubig? Nasaan na ang kanyang mga magulang? Magpakatatag ka. Tatay. Lanlan, anong ginagawa mo dito? Ayos lang, ayos lang. Huwag kang gagalaw. Multo, may multo. Yung maliit na babae, nakahiga dyan kanina. Tapos biglang, sa gitsit, nawala siya. Nawala siya. Hindi. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng sa gitsit? Ibaba mo ang kutsilyo. Huwag kang lalapit. Ibaba ang kutsilyo. Huwag kayong lalapit.